Kamusta kayo lahat mga ka-viewers? Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng klasiko, maanghang, tradisyonal na napa-repolyo na kimchi. Para sa mga rekado, narito po ang 1 cup of warm water. Naglagay din tayo ng 1/4 cup salt, any kind of salt, pink salt, rock salt, bahala kayo kung ano meron kayo. Basta i-mix nyo ang mga ito hanggang sa matunaw ang asin. 1 kilogram of Napa cabbage. Ayan, hiniwa lang natin sa gitna. At hihiwain pa natin ng kahit bite size. Ayan, diskartehan nyo na kung anong gusto nyong hiwa. Kasi yung part na ginawa ko dito ay bago ko siya hiwain, hinugasan ko muna, parang tinagtatanggal ko yung mga dahon-dahon, tsaka ko siya hinugasan kasi ayoko nung, alam niyo, yung madulas, ganun yung ating ginawa. So, once it done, saka naman natin ibubuhos yung ating minix na salt at yung water. So, parang imamassage lang natin sa ating sinangkutsa. Tama ba yun? Hiniwa-hiwang cabbage. Then, tsaka natin imamasa. Massage lang natin ng massage until ma-mix na ang ating salt, water sa ating cabbage. Flip them over every 30 minutes. Ayan. Yun lang po ang ating gagawin. Napakadali lang, napakasimple. Ayan, dito sa amin, ayan ang nakahiligan. Kahit ng mga bagets, yan ang gusto, yung kimchi. May mga simpleng ulam, like isda, pritong, chicken. Ang kapartner po namin ay kimchi. Kaya, alam mo, may isang tradition din sa atin. Buro, alam niyo yung burong isda, burong hipon, yun ang kinahiligan. At ito, napakadali rin naman gawin. After 2 hours na pagbababad, ay atin ang i-drain. Pagka-drain natin, atin tong huhugasan, babanlawan, hanggang sa matanggal yung alat na matira lang konti kasi nasipsip na ng cabbage yun. So, yun lang ang gagawin natin. Babanlawan hanggang sa matanggal. Then, i-drain lang natin yung cabbage. Yan. At nandito na tayo sa ating apple. Meron tayong mansanas ito. Hiwain lang natin ng at least kuha tayo ng 1/4 ng apple. Tapos, atin itong tanggalan ng balat and hiwain para madaling ma-blender. Okay. So, lagay lang natin ito sa ating blender. Ayan. Then, maglagay din tayo ng 1 tablespoon of rice. Cook ha. Then, 4 tablespoon ng tubig. Ayan. So, nakahanda na. Ready na natin i-blender ito. Ayan. So, hanggang na maging paste na, pag ready na ma-blend ang lahat ng ating sangkap, ay pwede na natin itong iset aside para ma-mix din natin ang ibang mga rekado. So, ayan, transfer lang natin sa isang bowl para dito na natin i-mix ang 4 tablespoon of Korean red chili pepper flakes. So, kayo na bahala. Magdagdag na lang kayo kung kinakailangan. Then, 3/4 tablespoon of fish sauce. Then, 1 tablespoon of salted and fermented shrimp. 1/2 tablespoon of grated ginger. And 1 tablespoon of minced garlic. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa well-incorporated na ang mga sinangkutsa natin. Ayan. So,
Next, atin na ipapahid o imimix na sa ating cabbage. So, ilalagay lang natin sa pinakalalagyan para hindi na natin masyadong marami pang magamit, no, na canister. So, lalagay na natin yung ating paste. Ayan. Atin naman tong tinubigan para masimot. Mas masarap kasi na yung sakto yung ating sinangkot siya, dumikit dun sa ating napa-cabbage. Ayan, halu-haluin lang natin ito ng mabuti. Kailangan lang syempre malinis ang ating mga kamay. Ayan, i-transfer naman natin sa isang lalagyan na kung saan dito na natin patatagalin ng mga 3 days. Actually, yung mga ganito, pina-fermented siya 3 araw. Ayan. Then, cover and let sit at the room temperature for half a day. Then, mix it again. Viewers, meron akong sa inyong isi-share. It's a multi-purpose blender na nakakapag-blend ng vegetable, chili, ice, meat, fruits, peanut butter. At pwede din kayong mag-shake dito. At pwede nyo na rin gawing pang-grind ng yelo ang ating blender. Yan ang multi-purpose Kahit yung bloke-bloke na yelo, kayang-kaya niyang gawing pino. Pino, mga viewers, ang ating yelo. Parang snowflakes, ganun. Tingnan niyo naman, di ba? Sobrang pino niya. At hindi na tayo mahihirapang magkayad-kayad. Kasi eto, napakatibay, napakahusay, at napakabilis mag-grind. Even yung meat na gusto nyo maginiling. Wala yung bumili ng giniling na meat sa palengke kasi hindi nila nahuhugasan. Tayo, mahugasan natin kasi nasa bahay na natin yung meat. At mahugasan pa natin, malinis pa ang pagkaka-grind. Ayun nga. So, gumawa rin tayo ng kimchi. No? Homemade kimchi natin. So, dito ka na lang sa blender, inilagay lahat ng magiging paste natin. So, meron na tayo ditong mansanas. Meron akong dyan. Nilagyan ko lang siya ng paste ng chili. Then, yung chili powder. Then, meron din tayong salt. Instead of yung fish sauce, salt ang nilagay ko. Then, mekos-mekos na lang ito ng ating blender. At the same time, magiging pinong-pino rin ang ating mansanas na hiniwa-hiwa. So, naglagay rin po ako dito ng 1 kutsarang kanin at 1 kutsarang rice flour para maging fermented siya ng ilang araw lang. So, kasi dito, napakatakaw ng tao dito sa bahay. Basta yung kimchi na yan ang pag-uusapan. Hindi pa umaabot ng 5 days, 3 days. Hindi pa nga 3 days, ubos na agad. Or nangalahati na. Kapag hindi mo sinaway, talagang mauubos at mauubos agad-agad. So, yun. So, minamatch lang namin yan sa mga simpleng ulam. Like pritong isda, yung mga pork chop, yung mga fried chicken, dilis, ayan, lahat ng mga, even pwede din namin papakayan, ayan, mga bagets laging yan ang kinakain, pinapapak. At pag wala silang makain, kimchi ang inuupakan. Yun So, very useful ang ating kimchi dito sa bahay. So, every time, parang na siyang ensalada. Yan ang masarap, yung ensalada. So, hindi naman nakakasama sa tiyan. Actually, alam nyo ba na yung kimchi compared sa, yung alam nyo yung commercial na probiotics na product, ay nako, ang kimchi
with only 23 calories per cup. Kimchi is a lower calorie food. It is also contains fiber, which can help you feel full and ward of hunger. One small study found that eating kimchi is part of a month-long diet. Help people with overweight or obesity shed weight and body fat. Eating kimchi may also prevent weight gain. So may katanungan nga dito, ano daw ang mas maraming probiotics? Yung Yakult o yung kimchi? Okay, good question. Probiotics, hindi natin mabibilang yung kimchi, depende sa gaano karami yung kinain mo. But in terms of Yakult, being a processed or manufactured food na meron ding sugar para ma-make sure na ma-preserve siya, the difference is that yung probiotics niya hindi ganun ka-helpful if ang taas ng sugar because our body prioritizes to digest sugar first. Parang kapag nauna na yung sugar dahil nga magka-mix sila together, kung ano na lang yung excess na capacity pa natin na mag-absorb ng nutrients or helpful probiotics, that's the time lang na surplus na lang yung kukuhanin ng body natin pero una pa rin yung sugar. So the better choice, kimchi, natural probiotics. So, ibig sabihin, hindi healthy yung Yakult? Hindi naman siya sa hindi healthy. It's just that mas marami yung na-take pa rin natin na healthy stuff, which is the simple sugar, rather than kimchi na puro nutrients, fiber, vitamins and minerals, plus probiotics na walang sugar. So, malinaw po nating naintindihan at naunawaan na mas maraming probiotics ang ating makukuha sa ating ginawang kimchi. Kasi fermented siya at makakakuha tayo ng maraming nutrients, fibers, and vitamins. And syempre, ang probiotics na walang asukal. Ito mga ka-viewers, ang itsura na ating third day na fermented kimchi. Napakasarap, napaka-healthy, at sobrang sarap i-match sa mga dried meal natin o mga prito-prito. At tulad ng pritong isda, pritong manok, alam pa yung siomai, ayan, kasi madalas din akong gumagawa ng siomai. At sobrang match na match siya sa kimchi. Super love it. Yan ang kimchi natin.